Magandang gabi, Miss Kate. Ako po si Ivy, second year college, nakatira sa isang maliit na dorm sa Quezon City. Isinulat ko ito hindi para manakot lang, kundi para magpaalala, lalo na sa mga gaya kong pauwi sa gabi. Kung may marinig man kayong pangalan at lugar, hindi ko ilalagay ang eksaktong detalye para sa privacy ng mga taong sangkot. Pero totoo po lahat ng ikukwento ko. Noong panahon na to, sabay ang klasiko at part-time shift sa isang fast food. Kadalasan, pasado 10:00 na ako nakakauwi. Araw-araw akong tumatawid sa isang footbridge sa main road. Doon ko unang nakilala ang matandang tindera ng sampagita. Gabi nun, maingay ang kalsada. Maririndi ka sa tunog ng busina, preno, rumaragas ang motorsiklo at mga sasakyan. Sa gitna ng ingay, may isang bagay na nakakapagpakalma sa akin. Ang amoy ng sampagita. Mula sa taas ng footbridge, may isang matandang babae. Payat, nakaduster, may bitbit na bilao. Maayos ang tupi ng mga sampagita. Mukhang sariwa at bagong pitas. At pantay-pantay ang pagkakakabit ng sinulid. Iya, gusto mo ng sampagita? Pangsabit sa puon o kasama mo sa pagdidasal? Magaan ang tono niya, hindi pilit. Parang lola na nagyayaya lang kumain. Hi Lola, sige po. Magkano po? Tanong ko. 20 lang, apo. Ngumiti siya. Kita ang kulubot sa gilid ng mata, pero maaliwalas. Huwag kang masyadong tumambay sa gitna, iha. Madulas yung bahagi na yan. Napatingin ako sa sahig. May bahagyang basa, baka mula sa ulan kanina. Umusog ako. Binili ko ang isang kwintas ng sampagita at inilagay sa loob ng bag. Salamat po Lola. Mauna na po ako. Mercy ang pangalan ko. Ingat ka lagi, Ivy. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tumingin siya sa ID ko na nakasabit sa lanyard. Ayun o. Sabay tawa. Medyo napahiya ako pero nginitian ko na lang si Lola at nagpaalam na ako at umalis. Maaga akong naulila sa lola ko na nagpalaki sa akin. Kaya ganun na lang ang gaan ng pakiramdam ko kay Lola Mercy. Kaya niyang gawing mapagaan ang loob mo kahit marami kang problema sa buhay. Lola, di ba kayo natatakot magbenta dito? Gabi na po eh. Mas nakakatakot yung wala kang pambili bukas. Sagot niya. Sabay kindat. Tsaka madami pa namang tao. Basta umiwas ka lang pag may nakitang grupo na puro lalaki. Naglalakad na sabay-sabay na para may hinahanap. Baba ka agad sa kabilang gilid. Bakit po? Mahirap ipaliwanag. Basta makinig ka na lang, iha. Hindi ko masyadong inisip yon. Tinandaan ko na lang ang bilin na huwag tumambay at huwag magsuot ng earphones habang tumatawid. Isang Huwebes, umambon. Madulas ang hagdan. Nasa kalagitnaan ako nang biglang may napansin akong 3 lalaking paakyat. Magkakadikit, naka-baseball cap, nakayuko. May isang lumingon. Napabilis ang lakad ko. Ivy! Tawag ni Lola Mercy mula sa kabila. Dito ka! Sa dulo ka dumaan!
Huwag sa gitna. Sumunod ako. Habang lumalapit ako sa kanya, dahan-dahang lumayo ang tatlo. Bumaba sa kabilang hagdan. Parang nagbago ang isip. Salamat, La. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka sa gitna. Sabay abot ng isang pirasong sampagita. Libre na yan para sa pag-uwi mo. Pagdaan ng ilang gabi, napansin kong hindi lang sampagitang ibinibenta niya. Minsan, may rosaryong plastic. Minsan, mga sticker na may dasal. Hindi siya nangungulit, pero mapapatingin ka sa kanya. Tila may sugat ang hinlalaki niya. Parang puno na ng kalyo at sugat na at paulit-ulit na napupunit dahil marahil sa pagkakabit niya ng sinulid. La, mas maaga po ba kayo nagsisimula? Oo, pero 10:00, umuwi na sana ako. Sana? Minsan, kailangan pang magbantay. Sino po ang binabantayan? Ikaw, mga katulad mo. Sagot niya, derechahan pero hindi nakakatakot. Kinalabutan ako, hindi dahil spooky ang dating, kundi dahil may bigat ang tono. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Biyernes, puno ng tao ang footbridge. May street musician sa baba, may nagbebenta ng fishball sa gilid ng hagdan at may magkasintahang nag-aaway ng pabulong. Nasa taas si Lola Mercy, pero hindi nagbebenta. Nakatingin lang sa daloy ng tao. La, okay lang po kayo? Pag ganitong siksikan, doon ka sa gilid dadaan, huwag sa sentro. Sumunod naman ako. Sa gitna, may komosyon. May sumigaw ng, "Snatcher!" May babaeng umiiyak. Hawak ang strap ng bag na napigtas. Nagtilian ang mga tao. Napatigil ako at napatingin kay Lola. Matagal na yan, bulong niya. Iwas lang, huwag kang magtatagal dito. Pag-uwi ko, amoy pa rin ang sampagita sa kamay ko. Nagpadala ako ng message sa group chat ng dorm. Huwag sa gitna ng footbridge. Dumadaan daw ang grupo ng snatcher. May 3 nag-reply ng noted. Sabado, malakas ang ulan. Halos walang tao sa footbridge. Dun ko nakita si Lola. Basa ang dulo ng duster, nanginginig, pero nakatayo pa rin sa pwesto. Umuwi na po kayo, La. Sobrang lakas ng ulan. Sabi ko, habang sinisilungan siya ng payong. Mamaya na, iha. Hintayin lang natin yung bus na iyon. Itinuro niya isang bus sa malayo. Pagdaan yan, pwede na akong umuwi. Habang naghihintay, may lalaking naka-hoodie na lumapit sa amin. Hindi bumibili. Nakatitig lang sa bag ko. Buo ang loob kong humakbang palapit kay Lola. Sumunod ang lalaki ng 2 hakbang. Parang nagbibilang kung ilang dangkal ang layo namin. Mahinang bumulong si Lola. Ilagay mo ang phone sa harap, huwag sa bulsa. At pag dumaan ang bus, sabay tayong lilipat ng gilid. Tumango ako. Dumaan ang bus. Sumabay ang sipol ng hangin. Sabay kaming lumipat. Literal na lumipat ng pwesto. Parang sa maliit na galaw na yun, nabasag ang plano ng lalaki. Bumaba siya sa hagdan na parang walang nangyari. Salamat, La. Basta makinig ka lang.
Sagot niya, sabay abot ng garland. Libre ulit. Nakangiti akong nagpasalamat. Pagdating sa dorm, pinatong ko sa may bintana ang garland. Amoy simbahan ng kwarto, pero nakakapresko. Lunes ng gabi, wala si Lola. Akala ko umuwing maaga dahil sa ulan. Martes, wala pa rin. Miyerkules, nagtaka na ako. Tinanong ko ang manong na nagtataho sa ibaba. Kuya, yung matandang nagtitinda ng sampagita, yung nasa footbridge. Nagkibit siya ng balikat. Ha? Matagal nang wala yun, Iha. Hindi po, kuya. Kausap ko siya gabi-gabi. Si Lola Mercy. Meron nga Mercy na nagtitinda dyan dati, pero nasagasaan yun sa baba, mga ilang buwan na. Misnatcher na tumakbo at aksidenteng naitulak siya sa kalsada. Ayun, nahagip ng truck. Doon sa mismong pagbaba ng hagdan, Nanlamig ang kamay ko. Kung ganon, sino yung kausap ko gabi-gabi? Umiling lang si Manong. ewan ko Iha. Pero paggabi, iwas ka na lang. Umuwi akong tulala. Kinuha ko ang huling garland na ibinigay ni Lola. Tuyo na ang ilang bulaklak, pero amoy na amoy pa rin. Huwebes, hindi na ako mapakali. Nagpunta ako sa barangay. Kapitan, may patandang tindera dito, Lola Mercy, na nasagasaan daw. May kaso po ba? Hinalungkat ng sekretarya ang record. May blatter dito, hit and run. Pero wala nang sumunod. Bakit walang follow-up? Walang testigo Iha eh. Lumabas ako, bit-bit ang inis at takot. Sa labas ng barangay hall, may matandang lalaking nakapolo na palaging nakaupo roon. Ang nagbebenta ng rosaryo at anting-anting sa gilid ng palengke. Matagal ko na siyang napapansin, pero ngayon lang siya tumingin sa akin. Anak, ikaw ba yung laging bumibili ng sampagita? Kilala niyo po ba si Lola Mercy? Tumango siya. Maraming nakakaalam, pero konti lang ang nagsasalita. Bakit po? Kasi ang kalaban mo, hindi multo, kundi tao. Mas dapat kang matakot sa tao, Iha. Hindi ko alam kung bakit, pero nakinig ako sa kanya. Manong, matutulungan niyo po ba ako? Inabot niya ang maliit na kapirasong tela na may tinikdik na asin at dahon. Hindi yan para sa mga aswang. Para yan sa pampagaan ng loob mo. Pag sumisikip ang dibdib mo sa takot o kaba, kapain mo lang yan. Huwag kang titigil sa gitna ng footbridge. Kung may nagbabantang panganib na maaaring dumating, bibigyan kanya ng babala ng isang hudyat. Anong hudyat? Amoy ng sampagita. Lakasan mo ang loob mo pag naaamoy mo ito at maging mapagmatsyag ka, Iha. Biyernes, nagpa siya akong bumalik sa footbridge. Maaga pa, bandang 9:00. Mahina ang ilaw at kakaunti ang tao. May dalawang lalaking magkakulay ang cap, nakasling bag, naglalakad na magkadikit. Nasa gitna sila, pabalik-balik, parang nagpapakiramdaman. Sa dulo, naamoy ko ang sampagita. Malinis, matamis, pamilyar. Ivy, parang bulong sa hangin. Tumayo ang balahibo ko, pero hindi ako tumigil. Gumalaw akong ayon sa bilan ni Lola. Sa gilid,
huwag sa sentro. Pagdaan ko sa poste, bumukas ang ilaw, sumiklab ang liwanag. Biglang may sumigaw. Akin na yan! Hinablot ng isa ang strap ng bag ko. Pumihit ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan. Sumigaw ako ng, "Tulong!" At tumakbo papunta sa hagdan. Eksaktong direksyong tinuro noon ni Lola. Sa gilid ng mata ko, tila may bilao na sampagita ang dumaan. Parang garland na pumutok sa sahig at nagkalat ang puting bulaklak. May tanod na sumulpot sa ibaba. May 2 pulis na nakapwesto pala sa kabilang side. Nagkaharap-harapan ang snatcher at tanod sa mismong landing. Umikot ako. Hinabol ako ng isa pa, pero naipit siya sa railing dahil madulas ang gitna. Doon mismo kung saan lagi akong pinapadaan ni Lola. Sa gitna ng kaguluhan, parang mas lumakas ang amoy ng sampagita. Pinulupot ko ang strap sa braso ko at tumakbo diretso sa pwesto kung saan dati nakatayo si Lola. Wala na siya doon, pero nandun ang isang bulaklak, parang bago. Parang pinitas lang ngayon. Napatigil ang isa sa mga lalaki. Tumingin sa paanan niya na may nakakalat na sampagita. Napaatras siya. Sapat para mahawakan siya ng tanod mula sa likod at nahuli sila. Sabado, kinabukasan, tinawag ako sa barangay. May babae, mga 40, nakaupo sa harap, namumugto ang mata. Ako po yung anak ni Mercy. Salamat sa ginawa niyo. Ikinuwento niya, matagal nang may grupo sa footbridge. Ang nanay niya, laging nagbibigay ng babala sa mga estudyante. Yung hit and run, hindi pala simpleng hit and run. Tinulak siya sa hagdan. Tinamaan ng truck pagkalaglag. Walang testigo noon. Wala ring naglakas loob. Bakit ngayon lang lumabas ang kwento? Tanong ko. Kasi ngayon lang may naglakad at nag-request ng pulis. At ngayon lang may kumilos sa tamang oras. Napatingin ako sa palad kong may amoy sampagita pa rin. Hindi ko na ikinuwento ang mga bulong at hudyat. Hindi ko rin kailangan patunayan kung may multo. May masasamang tao nang nahuli at yun ang mahalaga. Linggo, nagdala kami ng maliit na kandila at garland sa huling baitang ng hagdan, yung sementong bahagi kung saan naaksidente si Lola. Kasama ko ang anak niya at ilang mga vendor. Tahimik lang kaming nagdasal. Habang nakayuko ako, dumaan ang amoy ng sampagita. Hindi nang galing sa garland na hawak ko. Parang hangin lang. Salamat, Lola Mercy. Sana po ay matahimik na kayo ngayon. Pulong ko. Walang sumagot, pero tila ba gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang mga buwan. Nag-schedule na ng guard sa footbridge. Naglagay na rin ng CCTV at ilaw. Mas maaga na akong umuwi, mas maingat na akong tumawid, at wala na rin ang grupo na umaaligid sa gabi. Sa dorm desk ko, may maliit na sulok. Wala na yung mga garland na nabili ko kay Lola Mercy. Pero minsan, naamoy ko pa rin sa simoy ng hangin ang samyo ng sampagita. Multo o guni-guni, hindi na mahalaga yan sa akin. Masaya ako na malamang masaya at tahimik na si Lola. Miss Kate, salamat sa pakikinig. Ivy. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin
isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.